Okay, ating balikan si Restituto Baay. Restituto Baay. Please unmute. Ayan. Magandang gabi, bro. Oh. Magandang gabi sa lahat ng mga kapuntos. Brother Angel, Brother... Good evening sa iyo, bro. Sister Igna, sa lahat-lahat. Saka sa nakikinig ngayon. Bro. Man ang December, yan palaging tinutulig siya sa ibang sikta ang December 25 na hindi raw makita sa Bible. Ang ano ko lang, bro, di ba si San Juan matanda man ni Panginoong Jesucristo ng 6 na buwan? Yeah. Kung ganon, tama yung December 25 dahil June 24 man si San Juan eh. Yeah. Wala silang banat kay kay John the Baptist. Pero kay Kristo basa ng banat. Kung mali kay Kristo banat kay John the Baptist. Kaso matibay ang ebidensya na si John the Baptist was born in June 24. Oo nga. Tapos matanda si John the Baptist ng 6 na buwan eh. So kung magbilang tayo ng 6 na buwan, so papatak ito sa December 24. Pero gabi naman na isilang si Panginoong Jesucristo, so 25 na ang ano dyan, ma-connect pa rin, bro. Gano'n nga. Kaya mali sila sa ilang pag, hindi nga makita sa Biblia na litra por litra, pero ma-connect natin doon. Kaya yun lang ang bro, sana yung ibang sikta, hindi naman lang. At saka kung sabihin nila, bro, na mali yung December 25, dapat alam nila ang tama. At dapat, hindi rin nila yung tama, yun ang kanilang i-celebrate na proven by the laws, no? Ang problema ngayon, wala namang may pakita, wala namang celebration. Buti pa yung birthday ng kanilang founder, sineselebrate, yung birthday ni Kristo, hindi. Kahit na lang hanapan nila ng petsa kung saan sila, ditong petsa tayo magse-celebrate as commemoration sa kanyang pagkasilang. Wala rin eh. Kaya nga wala silang pakialam sa birthday sa itong Panginoong Jesucristo, pero sa founder nila, yun, celebration talaga, tindi. Tapos, nakiklaim na sila ang tatag sa itong Panginoong Jesucristo. Ano ba yun? O kunwari tatag, wala may pakitang na-exist sila nung year 300. Wala nga dapat, mabuti pa sa kanila, na lang sa tatag ng Panginoong Jesucristo dahil nandito naman ang kaluwasan na mailigtas tayo Ulit na magagawa, yun lang tanggapin yan. Ako, naranasan ko rin yan dati, ayoko tanggapin. Kaso, lagi kong iniisip-isip kung saan bagay ako naipit. Akalain mo, hindi ko magawang itanong sa mga Katoliko, kung hindi si Kristo ang founder ng SDA na kinaniban ko, sino? Hindi ko magawang itanong yan dati. Kaya nga dahil kahit saan talaga namang ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng ating pananampalataya dahil mai-connect sa mga apostoles kang San Pedro. Hindi naman sila makakonek ng San Pedro yun. Kanang binigyan ni Jesus ng ng magisterial authority. Okay na ba yun, bro? Yan lang, bro. Isang tanong, bro. Sige, go ahead, bro.
si Adan, si Eva, may ano ba yung libingan nila, maano ba natin kung saan sila nilibing dahil pagkamatay nila, siyempre inilibing ba sila ng ng maayos o mayroon ba tayong maano sa history? Nako, yan ang tanong na hindi ko alam kung paano sagutin. Baka may alam yung mga kasama natin sa team. Oy, mga ka-teammate, mga kapuntos. May sagot kayo dyan, Brother Angel, Brother John Ria, Brother Eljan, Brother Winder, Brother Romel? Ang sagot natin dyan, kapatid, nung panahon ni Noe, binaha ang buong mundo. Kaya nga nagumpisa muli ang bagong yugto ng buhay ng tao as after na sa henerasyon ni Noe. So before Noe, after Noe, yung mga bakas ng kasamaan ng unang panahon at yung bakas ng creation ni God na na deform na yon dahil nga binaha, di ba? Basahin sa umpisahan natin sa 9:1 ng Henesis, no? Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ang inyong daigdig. Matakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon at lahat ng magumagapang sa lupa at mga isda, at lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Saan nga ba yung yung maraming anak, sa utso ba yun o sa 7? Wait lang hinahanap ko pa yung talata na ito ang aking lahat ng mga bagay na buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon pati sa maamot. Pamamagitan ng baha ay sa 11 natin umpisan. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailan may hindi ko nalilipunin. Sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo sa lahat ng hayop. Nahanap ko yung talata na yung matumbok natin agad yung tanong. Saan ba, nakalimutan ko yung talata, na sa utso yata yun, sa utso, no? Tingnan sa 8 sa 8, chapter 8. Tingnan ko lang sa chapter 8. Siguro sa 8, mga 20 na siguro. Para kayo kumuha siya ng isa bawat malinis na hayop at ibon na sinunog bilang handog. Maamoy ni Yahweh hanggang narilito yung daigdig. Nakalimutan ko yung talata sa Genesis na yun yung buong mundo nilipol ng baha. So hindi mo na talaga matitrace, kapatid, yung pinaglibingan nila Adan at Eva dahil dumaan nga sa baha ang buong mundo, no? Bro John. Okay, Bro Angel. Yes, mayroon tayong information dito, no? Sabi rito, where is Adam and Eve bodies, no, or buried? So sabi rito, the cave of Macpela in the West Bank city of Hebron is the burial place of the patriarchs Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Leah, according to Jewish mystical traditions. It also the entrance to the Garden of Eden, where Adam and Eve are buried. So meron pa rito, where are Adam's and Eve bodies? According to the traditional Jewish beliefs, Adam and Eve are buried in the cave of Macpela in Hebron. Ngayon, sinesearch pa natin para mayroon tayong no? So may sabi rito, where the Adam buried according to the Bible. Genesis 3:24, and residing at Mount Moriah where he eventually dies. So curiously, Adam builds himself a mausoleum towards Mount Moriah and is buried there in a cave, which is the cave of Macpela. Okay. So yung Macpela po, no? Yung Macpela is nasa West Bank city of Hebron. Nasaan ba yung West Bank city of Hebron?
Sinyek ko sa internet, nasa bandang Palestina po. No, according to the church tradition. Bandang Palestinian yung ano niya, sinyek ko yung location ng West Bank of Hebron eh. West Bank City of Hebron. So yun po yung information ng sa church history, kapatid. No? Salamat bro. Dahil naisipan ko yung tanong dahil naalala ko wala sa Bible. Kaya naisipan. Salamat. Maano mo yan sa Jewish tradition kasi mga Hudyo yung una no, ng mga tradition nila sa church history. So yun po yung ano niya, bandang Palestinian, tinignan ko yung West Bank City of Hebron eh. Yung Macpela na kung saan sila yung they believe, no, Jewish tradition. Bandang Palestina po, ayan, ginagera yung Palestina. Banda ron daw po, kapatid. Sige bro. Salamat. God bless to all. God bless sa inyong lahat.